Morning! Asus, ng hambog. Asus, ng hambog. Akong palangga nga bata. Ayun siya, man siya. Ah, big dahil siya. Na, big ko no siya, oy. No, big ko. Dili lagi siya small. Ah, small lang ka? Baby lang ka? No? Ah, big yun siya. Oy, big siya. Okay, big si Sisi. Flex. Normal. Flex. Hey, ha? No, crazy. Kiss ti ka, be. Kiss mama. I-kiss si mama dali. One lang. Okay, one kiss mama. I love you. Okay, Wednesday, last day. I'm ready to go with my baby love. Look. Ayan, simple outfit lang tayo today. Kasi, tingnan nyo kung gaano kainit, besh. Ay, nako. Hangin, pero init yapon ka, ayo. And nakauwi na yung sasakyan ni my loves. Welcome home, my friend. Lagi. Init, grabe. Mahimong sensitibo ang atong lawas sa insulin. Mas epektibo kini sa pagdala sa glucose ngadto sa mga cells. Ang resulta, mas maayo ang control sa blood sugar ug mas ubos ang risgo. Walo na lang, walo na. Grabe, sobrang init. Parang feeling ko nalusaw lahat ng nilagay kong skincare and powder sa sobrang init. Okay, time to go home to my bebes and Wednesday today, so Finally. Pero may problema ako sa office about taxes something and ipaningot akong ilok sa kalagot. Stress ako. Ay, naku. Grabe na ko si Kuya. Si Kelsey na gidala ni Papa. Go, Kuya. Hi. Oh no, Kuya needs your help. Parking sa niya. Parking sa. I-park sa, park. Oh. I-park sa, kay help si Kuya. Dira lang, dira. Hinay! Hoy, Hinay! Go to the side, ha? Wala ni side, yun. Come back! Wala ko puspos. Yes? You help ni mo si Kuya? Very good. High five, Sisi. Huh? It's looking for our scooters. What? Walk for our scooters, Mama. Mag-walk tayo using your scooter? Yeah. Okay. Hinay lang mo, ha? Go back to sa house basta di maghinay. Mabilin man. Murag maugmaan ta kasi. Walking kami. Walking after kain kasi busog. Yeah. Ito ding mga to, busog din silang dalawa.
Kuya, I told you stay on the side. Although, mga ganito oras, wala na gaanong dumaraan. Kasi of course, nakauwi na yung mga nasa bahay. Dinner time. Pero pinapractice ko din sila na mag-stay talaga sa side. Lagi. Okay, workout done. Nag-workout ako today. Nag-workout ako kahapon, nag-legs. Pero ngayon since may time ako, nagka-time ako. Kasi na-edit ko na yung previous vlogs. So, nag-shoulder and triceps na lang ako. So, let's make some protein shake. Kahapon nakalimutan ko uminom nito. Kasi alam niyo, pagkatapos ng leg day ko, antok na antok talaga ako. Gusto ko na agad matulog. Hindi na nga ako. And if you know me, hindi talaga ako na natutulog na kung hindi ako nakaligo. Pero kahapon antok na antok talaga ako. Siguro pagod na pagod. Kaya hindi na ako nakaligo. Nagilamos na ako and then tulog agad. Ngayon, since day off ko na, so I have a lot of time na gawin yung mga kailangan kong gawin. So, inuuna ko yung workout kasi para diretso-diretso na ako sa trabaho. Let's get it out of the way, kumbaga, yung workout. Teka, banda ka sa ubang ingani? Ikato itong Itong... Anas, tomoy? Sige na tayo. ilan? Basta nakabang ko dilat na dilat. Dihala mo. Nose. Ayos sa nose. So, Ano sa mga sa pirat? pirat naman daan. What's a bit Sa VR. Nakala sa VR. Wag na to. Perfect ako. Kumakain ako nitong Dubai Chewy Cookie. Grabe sa mga taga Cebu. Mo jud ni pinakasulit na Dubai Chewy Cookie inyong matry. Dako jud kaayo and very siksik. iron stuff. Grabe, siksik kayo sa laman. Halos hindi ko nga maubos talaga. Grabe. Order na kayo sa cousin ni My Love, si Cindy. Tapos homemade. Kilala ko yung nagluluto or naggumagawa. Kaya alam ko safe or malinis. Ang laki talaga. Grabe. Tapos siya pa yung pinakamura sa lahat. 350, dalawa. Siya din yung pinakamalaki. Di. Anyway, yung ina-edit kong vlog ngayon is yung mga kamotes vlogs. And last vlog na na-edit ko is yung pauwi na kami. And hindi ko na na-chika doon anong nangyari na nung pauwi na kami, which is very chaotic at the same time thankful pa rin kasi nga nakauwi kami safely, ganun. Pero yung nangyari,
Di ba sabi ko sa previous vlog, nung nasa resort pa lang kami na highly recommended ko yung Mangudlong Paradise Beach Resort kasi nga yung owner nun at saka yung owner ng barge which is yung Humalia Shipping Lines, same lang. Kung sa Mangudlong Paradise Beach Resort ka nag-check-in or guest ka dun, one of the perks is free yung shuttle papunta sa barge and mapaprioritize ka din sa tickets. Tapos, so ayun, nag-shuttle nga kami. Nakasakay kami nung shuttle nila papunta doon sa barge. And then pagkarating din namin doon sa barge mismo, pinasok talaga kami all the way doon sa may barge na talaga na area compared doon sa ibang mga pasahero na nandun lang sa terminal. So meron talaga siyang lamok. Meron talaga siyang perk sa kanya. Pag nandun na kami, yung driver ng shuttle namin, siya din mismo yung kumuha ng tickets namin doon sa ticketing office. Hindi na namin kinailangang bumaba ng shuttle. Abot lang kami sa kanya ng pera for the tickets. And speaking of pera, doon lang medyo na off kami or may ewan ko if it was a miscommunication or medyo na ano kami doon, na scam or naisahan or hindi, I'm not sure kung anong nangyari talaga. What we are sure of, kasi yung kapatid ko yung nagtatrack ng mga expenses namin. And siya din yung nag-abot ng bayad dun sa nag-drive ng shuttle namin, which is yung staff ng Mangudlong Paradise Beach Resort. So, tinanong niya kami, ma'am, anong ticket yung gusto niyong kunin? Meron kasing economy, meron ding aircon. Eh, nung papunta kaming Camotes, parang hindi talaga namin nagustuhan yung aircon room. Nag-aircon room kami originally. Pero hindi namin nagustuhan kasi hindi talaga siya comfortable, mainit pa rin kahit naka-aircon. So, parang kami ba na natagami. So, sabi namin, economy na lang kami kasi mas mahangin, mas komportable, ganyan. And ayun nga, sabi namin economy. So sabi ng kapatid ko magkano yung economy. Sabi niya 360 pesos, 360. At that time hindi pa namin talaga alam magkano yung pamasahe kasi ibang barge yung sinakyan namin papuntang Camotes. Iba din yung barge ng Mangudlong Paradise Beach Resort, which is yung Humalia Shipping Lines. So since 11 kami, meron kami parang 8 adults, 2 senior citizens and 1 student. So 11 lahat. Mga bata walang bayad. So inabot ng kapatid ko is 4,000 pesos kasi nga 11 packs kami. So considering na 360 pesos yung pamasahe. And then siguro na rin kasi yung iba sa amin kumain pa sa karinderya ng mabilisan, as in 1 to 3 kain kasi nagbo-boarding na eh. So siguro sa pagmamadali naming makaboard ng barko, late na na-realize ng kapatid ko na kulang yung sukli na natanggap niya. Instead of mga nasa 900 plus ata yung ina-expect niya na sukli, yung nasukli lang pala sa kanya is 15 pesos. And naalala niya talaga kasi coins lang talaga yung na-receive niya from the staff. And pati yung kasama din namin, nakita din nila na coins lang talaga yung inabot ng staff. Aside from that, nag-tip pa kami dun sa staff talaga. 2 ata yun sila. Tinipan pa namin sila, nag-tip pa kami sa kanila. Kasi nga na-appreciate namin yung yung pag-asikaso nila sa amin, although part na yun ng perks, pero at Pinoy is Pinoy, di ba? Appreciative tayo. So, nag-tip talaga kami. Not knowing na, ewan ko, hindi na talaga kami sure anong nangyari kung na ano ba yung ticket or ewan ko. Pero ayun na nga. So, nakaakit na kami. Pag-akit namin, sobrang puno yung economy talaga. As in, punong-puno. Wala na kaming maupuan. May mga mababait lang doon na pasahero na pinaupo ako kasi kita nila na may karga akong bata, meron pa si Khalil sa kabilang kamay ko, so parang naawa siguro sa akin kasi 2 bata yung ko, pero wala na talagang maupuan kaya yung iba sa amin nasa stairs na lang. Few minutes before departure,
may staff na umakyat dun sa economy, nagsisigaw-sigaw siya na sino dito yung may ticket na green yung highlight kasi hindi pala sila part nung trip na yun. Yung part lang is yung mga naka-purple, and thankfully purple naman yung naka-highlight sa amin, so hindi kami yun. Tapos I think na-figure out na nila a few minutes after. A few minutes later din, sabi ng kapatid ko, hoy, kanang tinatawag yung mga may bata, yung mga senior citizen, pinapatransfer kami sa aircon na room. Kasi sobrang bakante ng aircon na room. Walang, parang 2-3 tao lang daw. And doon na sinabi nung mga staff, parang narinig ng kapatid ko or ng iba doon na, kaya pala sobrang puno ng economy kasi walang tao sa aircon room. Parang na-realize ko din, sabi ko sa kapatid ko, baka kulang yung sukli natin kasi yung nabili ng staff is aircon room talaga. So, ayun na nga. So, tinawag na kami, ang bilis ko talagang nakatakbo, takbo. Pumunta talaga kami dun sa aircon room, and thankfully nakaupo talaga kaming lahat dun sa aircon room. Thankfully, pati parents ko kasi nga mga senior citizen. Sabi ko sa kapatid ko, baka ayun nga, yung nakuhang ticket sa atin is aircon, so instead of economy, kasi yun na lang siguro talaga yung available para sa trip na yun. Kaya sobrang bakante ng aircon room. Pero nung chinek namin yung, may pinipicturean kasi yan ng kapatid ko, lahat, yung mga expenses, lahat ng mga resibo, ganun. Nung pinicturean niya yung ticket namin mismo, economy lang talaga siya, 300 pesos. Yung economy pala is 300 pesos. Pero di ba nung tinanong kami ng staff, anong gusto namin ticket, economy or aircon? Sabi namin economy, sabi niya 360 pesos. So doon pa lang parang may something wrong na. Kasi yung sabi niya yung economy is 360. Pero sa ticket, 300 pesos lang pala talaga. And chinek din namin online sa website nila. 300 pesos talaga yung economy. Yung aircon is 350. So, doon pa lang hindi na something wrong na talaga yun. Pero sabi namin, hindi na namin yun guys. Hindi na namin yun reklamo or what. Kasi at that time, pagod na din talaga kami. Gusto na lang namin umuwi, ganun. At the end of that day din naman, yung naupuan namin is yung aircon room din naman. So, parang kung yun nga talaga yung chinarge nila sa amin, yung aircon room, parang fair na din na yun yung chinarge nila sa amin. Pero kahit na aircon room pa rin yung charge, guys, hindi pa rin talaga siya tugma dun sa sukli na binigay ng staff. Kasi nga 350 lang yung aircon, tapos meron pa kaming senior, meron pa kaming student. So, hindi siya nagkatugma talaga kahit anong gawing analyzation. Although, ito, shinare ko lang ha, yung mga nangyari sa amin doon. I have nothing against the staff naman. Nag-tip pa nga kami, di ba? I have nothing against them. Walang hard feelings, walang ganun. Shinare ko lang na yun yung mga nakakalokang pangyayari doon. Kasi siguro pinapalagpas na lang namin kasi times are hard. Alam niyo naman, ngayon. Intindihin na lang. Kung gawin man nila yun sa iba, kahit okay na yung panahon, hindi na wala nang gera, ganun. Kung mag-take advantage man sila sa ibang tao, ganun. Konsensya na nila talaga yun, guys. Ay, hindi na namin control yun. Pero ako personally, sabi ko sa kapatid ko sa group chat namin, sabi na lang, malinis naman yung konsensya natin. Nagbayad tayo ng maayos. Nag-tip pa tayo. So, we have nothing to be worried. Hindi naman tayo yung ng lamang or what. Hindi din kami talaga sure kung anong reason, anong nangyari. Shinare ko lang para may ma-vlog ako. Para humaba lang yung vlog ko. If the situation was different, like hindi kami pagod, mga bata, hindi kami stress na maka-uwi man lang. If kalma lang kami at that time, gano'n, hindi ko talaga yun palalampasin kasi it's not really about the money. It's about honesty na. Pero at that time kasi guys, kapoy na jud kaayo as in.
Ang init pa, gusto ko na lang makaupo talaga. Yun na lang hiniisip ko, makaupo kasi yung mga bata, si Kelsey, cranky na, gusto nang matulog. Kaya yung iniisip ko na talaga is maka-uwi kami, makaupo kami ng maayos. Yun na lang, hindi ko na iniisip kung ano nangyari dun sa ano. Pinag-usapan na lang namin after na. Pero ayun nga, if times were different, if the situation was different, kung hindi kami struggle at that time, kalma lang kami at that time, mag-i-email siguro talaga ako dun sa Mangudlong Paradise Beaches na anong nangyari ba? Pero kaya na. Kasi thankful na lang na nakauwi kami safe. Anyways, ang dami ko nang sinabi. Ang haba na ng vlog ko, nasobraan po niya akong vlog. So, ayan ko na yung vlog mo. Ayun, that's it for today's video. See you tomorrow, guys.